Binayaran po ako ni Senri Sauntiveros para mag-testify laban kay PRRD, Yan na. VP Sara at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Lahat ng sinabi ko at kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Senrisa upang papagsakin si Pastor. At Hindi lang mga Duterte ang tinira. Pag hindi nyo pa nag-gets tong logic na to, ewan ko na lang talaga. Duterte ang kalaban. So, imbis na tirahin nila kaagad yung king and queen, tirahin muna nila, kumbaga sa chess game, tirahin muna nila yung mga nasa paligid. Even vloggers, di ba? Even DDS vlogger, they tried to mute us, di ba? Gusto nila kaming patahimikin, in-intimidate. Alright, isang magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat, mga kayon. Kanta muna tayo, ha? Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Jomalon TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang, para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Yeah! Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Diretsong usapan. Yeah! Jomalon TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang, para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, Forever, walang kambing. Duterte. Balita, talakayan, katotohanan, para sa bayan. Good morning, everyone! Siyempre, maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin abroad, pati na rin dito sa lokal, sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat po sa pagtangkilig, pagtutok, pagboses, pakikinig dito sa programa natin na issue ng bayan natin. Pag-usapan ng inyong lingkod po, Jomalon TV, nagbabalik. At paki-double check naman mga kayo kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa naman, ay paki-subscribe na lang at paki-click yung bell icon para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Medyo na busy lang ng bahagya at saka chillax pa lang naman ngayon. Wala pa namang masyadong issue maliban sa itatopic natin ngayon. Okay? Kaya kung yun nakikita nyo sa screen, eto, that was May 7, 2016. Kung credibility check lang din ang pag-uusapan, hindi tayo loyalista o galing sa kabila na bumaliktad na nag-vlog, nag-content kay Tatay Digong o sa mga Duterte. Since 2016, Duterte na ang inyong lingkod. Okay? At saka, lagi ko sinasabi to, I would rather change the whole content kung talagang hindi na umubra o wala na nanonood sa akin sa topic ko sa Duterte, i-change ko yung content ko rather than pupunta sa kabila para mag-vlog. No, that is not my character or personality. Kayang-kaya ko mag-change ng content. Meron tayong 22 talks dyan. Ito, di ba? Kung saan anything under the sun, pinag-uusapan natin. Yung Tito Jom ko, yung food vlog, yung street food, kita nyo naman kahit paano may views. Hindi lang ako masyado nakaka-upload kasi nabiging busy ako dito. I would rather change my whole content kung hindi na uubra ang Duterte. I mean, sa topic ko, sa akin, o tinamad na ako, gano'n. Kayang-kaya ko magpalit ng content, pero yung sasabihin niyang babaliktad, lilipat sa kabila, hindi mangyayari yon dahil palit na lang ako ng content. Yung loyalty ko, gano'n eh. Yung loyalty ko, gano'n. Di baling change na lang ng content, di ba? Kaysa maglilipat sa kabila, hindi ko gagawin yan kahit abangan nyo pa. Hindi ako magbablog sa Duterte lang. Kung hindi Duterte, lipat ng ibang channel. Okay? Yan ang mahihitahan nyo sa akin, yung loyalty. Hindi ako galing sa kabila, tapos tatawag ako ng mangkanor. Para lang may content, chismis. Hindi ako ganun. Hindi ganun ang klase ang content na ginagawa ko. Di ba? Kita nyo nga, hindi ako sumausaw dyan eh. Kahit nakausap ko na si Miss Joey, si Ma'am Joey, si Miss Joey nyo.
'Di ba? Teka lang ah. Yan. 'Di ba? Ang kahit kausap ko si Ma'am Joey, inalam ko kung ano, nakibalita ako, pero para sa akin kasi yung mga private part o yung mga pribadong buhay, doon na yun eh. 'Di ba? Doon na yun, sa kanila na yun. Sa kanila na yun. Wag na natin gawan pa ng content, 'di ba? Wag na natin i-content yung mga ganung bagay na, hindi na, wag na. Okay na. Okay na ako dito, kaya kung minsan nakikita nyo wala akong upload, it only means lang na walang issue. I mean, marami naman yung issue, araw-araw naman issue. Issue pa din naman yun. Kaso, parang ayoko kasi pag-usapan yung ganun eh, di ba? Load na lang kayo sa iba kung gusto nyong pag-usapan yung ganun. Pero sa akin kasi issue ni Tatay Digong, issue ni BP Inday Sara, yung mga kalaban, yung mga tumutulig sa, yun ang pagtuunan natin ng pansin at kung paano mapapabuti yung buhay ng isang Pinoy dito sa Pilipinas at kung paano natin bobosesan yung mga issue na yan at kalampagin kung paano pangungurakot na ginagawa nila sa pera ng bayan, di ba? O etong papanoorin natin, medyo mahaba-haba to, pero ito lang ang topic natin dahil mainit to eh, di ba? Issue to. Ito yung tungkol kay Risa Hontiveros. Ngayon lumalabas na yung baho mo, lumalabas na yung lahat, kung scripted man, ginawa mo man to, may mga evidence, lahat lumalabas na dito. Kung ano man klase ang plano mo at kung ano man klaseng tao o personalidad na meron ka, Sen Risa. Okay? Panoorin natin itong whistleblower na to. Ako po si Michael Maurilio alias Rene. Hindi po ako pinilit na magsalita ng katotohanan. Kusang loob ko pong inilalahad ang mga nagawa kong kasalanan at mga plano laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy at sa Kingdom Ministry. Ako po yung witness, kinuwang witness ni Sen Risa Hontiveros na nakatakip yung muka. Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Binayaran po ako ni Sen Risa Hontiveros para mag-testify laban kay PRRD, BP Sara at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Lahat ng sinabi ko at kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Sen Risa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni Sen Risa. Ako po ay dating full-time worker ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy. Na-convert ako noong 2015 at naging full-time noong 2019 kung saan na-assign po ako sa Glory Mountain sa Davao City. Lumabas po ako ng 2021, ngunit nagpaalam po ako ng maayos at pinayagan naman ako ng Kingdom dahil may balak po akong bumalik pagkatapos ng ilang taon. Noong January 2024, nag-vlog po ako kasama ang isang ex-full-time na si Lawrence Capuno dahil nagsimula na noon yung unang pagdinig na sa Senado sa pangunguna ni Sen Risa Hontiveros tungkol sa mga aligasyon ng sexual abuse at human trafficking na isinampalaban kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa vlog na yun, pinasinungalingan namin yung mga claim ni Glenda Portugal alias Amanda at nung iba pa na pawang kasinungalingan lahat. Nung February 2024, kinontak ako ng isang ex-full-time na si Shishir Bandari at inalok na maging witness sa Senate investigation ni Senador Risa kapalit ng financial assistance. Umayag ako dahil sa panahon din yun, nangangailangan din ako ng pera. Binigyan ako ni Shishir ng email ng opisina ni Sen Risa upang magpadala ng formal na email kahit anong aking sabihin daw. Sabi niya kapag nakipag-usap ako sa kanila, sabihin ko lamang na taga-kingdom ako at lumabas na sa ministry at idagdag ko daw na sinasaktan ako ni Pastor. So, sa aking email, sinabi ko doon na galing ako sa kingdom at lumabas noong 2021. Ilang araw pagkatapos noon, kinontak ako ng isang staff ni Sen Risa na si Fiona upang makipag-meet sa akin through video call. Sa pag-meeting namin kay
Attorney J. Becama, Chief of Staff ni Sen. Nontiveros, pinagawa ako ng affidavit tungkol sa mga gawain ko sa loob ng kingdom, mga transaction at operation na kinasangkutan ko. Ang isinulat ko doon ay pawang mga personal kong experience lamang at wala akong binanggit na pananakit, sexual abuse o human trafficking sa aking salaysay. Matapos kong ibigay yung affidavit, muli kaming nag-meet ni Attorney Becama. Pagkaraan ng 2 araw, binigyan niya ako ng revised affidavit na naglalaman na ng mga karagdagang aligasyon ng pananakit ni Pastor na hindi ko naman naranasan o nakita. Kasama rin dito yung maling pahayag na ako daw ay na-assign sa SMNA News kahit hindi totoo dahil ako ay nasa Glory Mountain mula 2019 hanggang 2021. Nandun din yung aligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganoong pangyayari. Pinilit din akong idagdag yung pangalan ni Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa sa affidavit kapalit ng mas malaking halaga ng pera. Pero hindi ko na sila isinama kasi baka umattend sila sa hearing at magtanong at ma-corner ako. Yung pag-appear ko sa Senate ay may reward na 500,000 na binigay nila sa akin. Laki! At dagdag na 500,000 nang sinama ko si Sara Duterte at si dating Pangulong Duterte. So 1 million po lahat ang binigay sa akin. Isang linggo before ang Senate hearing noong February 19, 2024, pinatira ako sa isang condo kung saan ako ay biniriefing at tinuruan tungkol sa mga dapat na isasagot ko sa tanong ni Senador Risa. So sa araw ng hearing, umiyak ako dahil sa konsensya habang binabasa ko yung script na alam ko naman na hindi totoo at hindi ginawa ni Pastoro ng Kingdom. Pagkatapos ng hearing, tinago ako ni Sen. Risa sa kanyang condo sa Manila at inutusan na maghanap pa ng ibang pwedeng maging witness kapalit ng pera dahil may mga susunod pang hearing. Sa buong taon ng 2024, nanirahan ako sa condo ni Sen. Risa. At nung January 2025, lumipat ako pansamantala sa isang safe house kung saan nakasama ko doon sina Mutabato at iba pang mga biktima ng extrajudicial killings. So, sa bawat research o information na aking naibibigay sa Senado, nakakatanggap ako ng rewards na 12,000 na ibinibigay ni Sen. Risa sa pamamagitan ng kanyang staff na si Sir Ryan. So, dami na kulimbat nito sa mga na-research ko, nagawa kong research, yung inimbentong Angel of Death daw ng Kingdom na inimbento ni alias Jackson, si Edward Masayon. Kabilang doon yung na-research ko yung mga member at yung mga general na nag-courtesy call kay Pastor. Noong August 29, 2024, nag-dinner meeting kami nila Blenda Portugal alias Amanda kasama ang kanyang legal team na sina Attorney Joanna Paula Domingo at ng Office of the Special Assistant to the President at si Attorney Ian Interina at yung kasama yung abogado ko na si Attorney Ange May Bagudio sa isang hotel sa Quezon City. Pinagplano nila kung paano idiin ang kaso ni Pastor at tininggan niyo akong mag-file ng kaso. Sabi ni Attorney Domingo na mas maganda mag-focus kami sa human trafficking dahil mahina ang kaso sa sexual abuse. Sabi pa ni Attorney Domingo na matalik siya na kaibigan ni Attorney Pearl Angelica Canada na dating abogado ng Kingdom at dating namuno sa Jose Maria College. Pera lang talaga, no? Ayun, sabi ni Attorney Domingo, sabi sa kanya ni Pearl na umalis na sila sa Kingdom at alagaan mo daw si Amanda at siya na ang humawak ng kaso laban kay Pastor.
kasamang kanyang kapatid na si Attorney Lady Jade Canada at si Shishir Bandari sa US na nabanggit ko na kumontak sa akin upang siraan si Pastor. Dagdag pa ni Attorney Domingo na gumagamit sila ng private jet mula kay Secretary Antonio Lagdameo papuntang Davao para sa kaso ni alias Amanda, dahil sabi ni Attorney Domingo ito ay para sa seguridad nila sapagkat may natatanggap daw silang security threat. Noong mga panahong iyon, nagkaroon din kami ng pag-uusap ni alias Amanda, si Brenda Portugal, kung saan tinanong ko siya tungkol sa kalagayan ng kanyang kaso sa sexual abuse at human trafficking. Sinabi niya sa akin na mahina daw talaga yung kaso sa sexual abuse sa Pasig at gusto na niyang sumuko. Kaya lang may mga nagsusulsul daw sa kanya na ituloy pa rin yung kaso. Nakiusap niya lang siya sa akin na tulungan ko siyang maging witness sa kanyang kaso sa human trafficking. At nanghingi pa siya ng ebidensya kung meron daw akong naipon or naitago ng mga patunay sa sexual abuse. So, ipiniliwanag ko sa kanya na wala akong ebidensya dahil hindi ako kasama sa mga pangyayaring iyon dahil nagsimula lamang ako bilang full-time noong 2019 at hindi rin ako biktima ni Pastor kaya wala akong maibibigay na ebidensya. Sinabi ni alias Amanda na mag-focus na lang ako sa human trafficking at maghanap ng mga ebidensya kung mayroon pa akong naitatagong impormasyon. Sinabi ko sa kanya na maghahanap ako ngunit wala talaga akong ebidensya dahil hindi naman talaga totoo ang mga aligasyon. Sabi ni Attorney Domingo na hinahanapan daw nila ng butas upang makasuhan at madisbar si Attorney Israel Torion upang mawala na daw ito dahil sabi niya magaling daw ito. So sa panahon ng KOG Sage sa Davao City noong August 24 hanggang September 8, 2024, everyday kami nagmi-meeting kasama yung mga staff ni Senrisa, yung PNP, CIDG, nandun yung US Embassy, yung NBI, ang Department of Justice at yung mga tumiwalag sa kingdom mula sa Amerika na sina Ann Lagarder at Arlene Stone. Pinag-uusapan ang plano kung paano ma-extradite o ma-extraordinary rendition si Pastor sa US at paano pabagsakin ng kingdom. Ang pangunahing pinag-uusapan mga meeting ay ang plano sakaling mahuli si Pastor ay ang plano ay agad siyang extradite sa US at bawiin ang kaso na isinampa ni alias Amanda upang mapabilis ang extradition ni Pastor kapag siya ay nahuli. Subalit, hindi ito natuloy dahil sa pag-aalala sa US na maaaring manalo si Donald Trump sa panahong iyon na nagdulot ng paghina ng kanilang connection sa gobyerno ng US. So dahil dito, nang mahuli si Pastor, wala na silang pagkakataon na ma-extradite siya. Kaya naman nag-utos si Senrisa Tiveros sa amin na labanan ang kaso dito sa Pilipinas laban kay Pastor at sa lahat ng mga administrator ng kingdom upang tuluyang pabagsakin ng kingdom. So tinatanong kami ng paulit-ulit kung may alam kami tungkol sa isang bunker daw nung panahon ng KOG Sage dahil kapag nahanap daw nila si Pastor, babahan ng pera at may bahagi kami doon. Ang bunker ang pangunahing hinahanap kaya pinuntahan nila ang lahat ng mga posibleng lugar. Ngunit sa katotohanan, wala talagang bunker sa kingdom, lalo na sa central headquarters. Ang mga updates tungkol sa mga ito ay galing sa kasalukuyang PNP Chief General Nicolas Torre na siyang nangunguna sa bawat meeting namin at nagtatanong tungkol sa lokasyon ng bunker. Kasama ko rin sa mga meeting na yon sina Edward Masayon alias Jackson na pumasok sa Kingdom Compound na nagkunwaring pulis dahil siya daw ang nakakaalam kung saan ang bunker. Kasagsagan ng Sage ng message sa akin si Fiona, staff ni Risa, na sa pamamagitan ng WhatsApp na sinabi niya na dapat ko daw tanggalin sa kaso ko si June Andrade dahil isa daw siya sa amin
na nagbibigay siya ng mahalagang impormasyon. So ipinaalam ko sa kanya na ipapasa ko muna ito sa aking abogado. Pero ngunit isang linggo pagkatapos nun, tinanong ulit ako kung may contact ako sa Kingdom dahil hindi na raw mahanap si June Andrade. Hanggang tago na rin. ngayon, hindi na siya natanggal sa kasong pinafile sa akin. Noong November 5, 2024, nagkaroon kami ng meeting kasama sina Undersecretary Nicholas T. ng Department of Justice at 4 pang prosecutors. Ang naalala ko doon si Prosecutor Olivia Torrevillas, si alias Amanda, kanyang mga abogado, si Attorney Domingo at si Attorney Ian, 3 representative from NBI, 2 lawyer at 1 agent. Ang sabi ni Yusek sa amin, bawat isa sa amin na nag-witness sa Senate investigation na ginawa ni Risa ay may naka-assign na mga administrator ng Kingdom na kakasuhan namin. Meron reward na 1 million pesos kung magfa-file kami ng kaso laban sa kanila upang tuluyan na daw masira at mawala ang Kingdom at makuha na nila yung mga ari-arian ni Pastor at ng Kingdom. So sa akin, naka-assign yung 2 administrator na sina Eleanor Cardona at si Marlon Rosete. Pati na rin yung 2 key person ng SMNI na si Cristina San Pedro at si Hannah Jane Sancho. May 2 ministers, si Carlo Catiil at si Rico Mandin, at coordinators na sina Grace Mandin at si Corazon Dupalag. At yung kay alias Jackson naman, yung naka-assign sa kanya, yung mga lalaking administrator, katulad nila Marlon Nacobo, nasali si Sister Elizabeth Carrion. And kay alias Jerome naman, naka-assign sa kanya yung mga administrator ng mga babae na sina Nyanyang Lizada at si Teresita Dandan. So sa iba't ibang araw na mga meeting namin, kasama ko yung mga dating full-time worker ng Kingdom na lumabas dahil sa mga nagawang kasalanan sa loob ng ministry. Doon sina Arlene Stone at Ann Lagerder na parehong sumasali through Zoom mula sa US na tinutulungan sila ng FBI. Si Regina Arevalo naman na siyang scriptwriter ng karamihan ng mga binabasa namin sa Senate hearing. Pati na rin yung mga kasama kong mga fake witness. Witness? Kirao alias David, si Edward Masayon alias Jackson, si Juar Olimba alias Jerome, si Renita Hernandez, si Glenda Portugal alias Amanda, kasama yung Chief of Staff ng Office ni San Risa na si Attorney J. Becama at yung staff na si Fiona at si Faye. So hanggang sa ngayon, paggawa ko ng affidavit, patuloy ang surveillance at mga planong raid sa mga ari-arian ng Kingdom, kabilang ang mga Kingdom Light Congregation sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, yung SMNI building sa Makati, yung KOG Central Headquarters sa Davao. Bukod dito, tinatarget din yung mga anak ng mga full-time workers bilang mga biktima daw ng human trafficking at child abuse. Ngayon po ay lumalabas ako upang ilahad ang katotohanan na ang lahat ng ito ay gawa-gawang kaso at plano lamang Yari na kayo. pabagsakin si Pastor at ang buong Kingdom Ministry at kunin ang kanilang mga ari-arian. Hindi ko na masikmura yung mga ipinapagawa ni San Risa na kasinungalingan at ang pamimilit niya na magsampa ako ng kaso kapalit ng pera. Yan. Wala pong ginawang mali si Pastor sa akin. Puro kabutihan ang aking naranasan habang nasa loob pa ng Kingdom. Yun naman pala eh. Lahat ng ito, sinabi ko Bakit ay nyo pa upang inipit? ipagtanggol ang katotohanan kahit nakakatakot dahil sa mga malalaking tao yung sangkot. Pero ito na yung panahon upang tumindig para sa katotohanan at humihingi ako ng tawad sa Kingdom family, lalo na kay Pastor Apollo Kibuloy sa mga nagawa kong mali at kasinungalingan.
Parang lumalabas pa na, halimbawa, kung totoo, allegedly lang naman to kung totoo lang personal opinion ko, na si Risa pa ang mastermind. Kung totoo nga, sinasabi na ito Hindi kasi ang hirap talaga pagka pera ang sinamba mo Pagka pera ang sinamba mo, diyan ka na masisira. Talagang lahat tatablahin mo, gagawa ka na ng istorya, lahat iipiti mo. Pwede kang, ang pera kayang gawing mabuti ang isang tao. Tumulong ka lang, mukha ka ng mabuti kahit nasa totoong buhay, hindi naman. Pag ang pera din ang pwedeng maging tool para ikaw ay maging masama. So mabuti, masama, parehas lang yan. Basta pa hindi mo nagamit ng maayos ang pera at sinamba mo ang pera. Yan ang ginawa mong Diyos. Talagang mawawala ka sa katinuan, sa totoo lang. Dahil malulunod ka sa pera. Lalo na yung mga talagang yung mga talagang yung sabik sa pera. May ganun di ba? It's a matter of dignidad na lang, no? It's kung mapapabili ka sa pera hindi ko naman sinasabing lahat, no? Pero naman talaga iba diyan kahit opera ng pera talagang hindi babaliktad, di ba? Kudos sa mga ganun. Pero syempre karamihan, lalong-lalo na yung mga hindi naman nakakaranas at sabik sa kaperahan o yung mga pera ang ginagawang Diyos, nagiging alipin sila ng kaperahan, talagang wala. Ganun talaga, di ba? Talagang babaliktad at kukuha ng ibang pera yan sa iba para pasamain o gawing mabuti yung isang tao. So, ganun na mangyayari pagka sinamba yung pera. So, itong mga nangyayari na to, di ba? Natatandaan nyo si Sen Risa talaga yung naging, yung talagang parang dumiktik dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Kasi kung talagang may kaso o talagang totoo yung kinakaso kay Pastor Apollo Kibuloy, di sana nakakulong na siya. Nakasuwa na siya ngayon. Di ba? Saka tinan nyo pansin nyo, lahat ng nakapaligid sa Duterte, kay Tatay Digong, kay BP Inday Sara, tinira na rin nila. Hindi lang mga Duterte ang tinira nila. Pag hindi nyo pa nag-gets tong logic na to, ewan ko na lang talaga. Duterte ang kalaban. So, imbis na tirahin nila kaagad yung king and queen, tirahin muna nila, kumbaga sa chess game, tirahin muna nila yung mga nasa paligid. Even vloggers. Diba? Even DDS vlogger, they tried to mute us. Diba? Gusto nila kaming patahimikin. In-intimidate nila kami by inviting us, sila, sa TRICOM para paiyakin, diba? Pagmukayin tanga, diba? Pilitin, kunyari, regulation, pero ang totoo, talagang gusto talagang patahimikin ang mga Duterte. Diba? Pansinin mo, logic-wise, diba? Duterte ang kalaban, imbis na iba yung portion na titira sa mga Duterte directly, kay Tatay Digong, pinadala sa ibang bansa. Obvious na obvious, Duterte talaga ang gustong sibakin, gustong alisin sa larangan ng politika. 'Di ba? Kaya kahit yung mga nasa paligid, lahat yun, pinagdiskitahan lahat. Sila Pastor Apollo Kibuloy, kaming mga vloggers, si Tatay Digong, pinadala, si BP gustong i-impeach, gustong makonvict. Lahat naglabas ng, 'di ba? Yung mga sinasabi lang allegedly na pirma, 150M per pirma, 'di ba? Handa silang maglabas ng pera. In fact, pinondohan pa nga nila 'yan through ayuda, 'di ba? Pinondohan pa nila 'yan para talagang mawala talaga sa landas nila ang Duterte. Okay, fine. Gusto nila mawala ang Duterte. Kung may nagawa mang mapasama, sila Tatay Digong, sila BP Inday Sara. Kung meron man, gusto nilang mawala. Ang tanong, anong intention nila para tanggalin o burahin ang Duterte sa politika ng Pilipinas? Anong intention nila? Gagawa sila ng mabuti? Di ba? Yun ang nakakatawa. Gusto nilang patinuin ang Pilipinas? Kaya naman nilang gawin yun. Nandyan man o wala ang Duterte, di ba? Kung mananalo sila. Ang problema kasi, Duterte lang kasi may malasakit talaga sa kapwa Pilipino, sa bayan. Yun ang hindi nila kayang tanggapin. Di ba? Kaya marami nagmamahal sa Duterte kasi yun lang naman talaga wala. Kung gusto nilang mahalin din sila gaya ng pagmamahal ng taong bayan kay Duterte, gawin nila yung ginawa ni Tatay Digong. Ganun lang kasimple. Diba? Magsilbi sila gaya ng ginawa ni Tatay. Na pag si Tatay Digong nagsalita, talagang tatagos at kukurot sa puso niya. Hindi nila matanggap kasi pagka sila yung lumabas, wala lang. Parang may dumaan lang na kung sino-sino.
Hindi pinagkakaguluhan, walang gustong magpipicture, wala man lang gustong pumalakpak, may pumalakpak man, stage o kasamahan nila. Gano'n lang naman kasimple. Kung gusto mong mahalin ka ng taong bayan, gumawa ka ng mabuti, magtrabaho ka, intindihin mo, i-priority mo ang taong bayan, i-priority mo ang Pilipino. Tapos, gagantihan ka ng taong bayan gaya ng ginawa ni Tatay Digong. Sabihin na natin, okay, kung masamang tao si Tatay Digong sa tingin ninyo, you think lalabas yung tao? Mga sa ibang bansa, pati sa Pilipinas, pagsisigawan, Duterte, Duterte. Kutsa walang ganun. Ano lagi ko sinasabi, hindi kami pinanganak kahapon. Hindi kami tanga o bata na para paniwalaan na pag binigyan mo ng lollipop, sasama na sa'yo. Although yung iba nakukuha pa rin sa pasimpleng lollipop, sa pasimpleng ayuda. Pero karamihan na ngayon, mautak na. Karamihan na ngayon, hindi na rin kayang bilhin o makakuha sa lollipop. Karamihan ngayon, hindi na rin talaga naniniwala sa inyo. At alam na natin kung paano sila makapag-usap, lalo na kung nakikipagplastikan lang. Di ba? I'm sure meron kayong mga kaibigan, kakilala, kamag-anak na alam yung pinaplastic lang kayo. Di ba? Ganun na ganun. Alam na natin, di ba? Natatawa na nga lang tayo Tangino nito, pinaplastic ako, akala niya mauuto niya ako. Di ba? O, ganun. Pero pag si Tatay Digong nagsalita, di ba? Tagos. Di ba? Forever, Tatay Digong. Ako, Duterte. I would rather change the whole content. Kung balang araw, mawala ang Duterte, hindi na pinapanoodan, hindi na maganda i-content, papalit na lang ako. Di ba? Kaysa magpunta sa kabila, tapos magbablog para sa sa pera. Total, may talent naman ako alam ko naman yung talent ko Di mag-change na lang ako ng content. Hindi nga to content ko dati o itong content ko di ba? May views o wala, kahit tignan nyo yung mga huling video ko, may views o wala, tuloy pa rin tayo. Di ba mga kayon? Yun lang. Paki-comment na lang dyan yung reaction nyo dito kay Senrisa kung eto nga ba talaga ang mastermind. Di ba mga kayon? Maraming salamat. Issue ng bayan, ating pag-usapan.